Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin hindi po nakatiis si dating former EFP Chief of Staff Hermogenes Esperon dito po kay Chief of Staff General Bronner mga kababayan, no? Hindi po nakapagpigil at siya po ay nakapagsalita, no? At pinayuhan si General Bronner mga kababayan. Pinagsabihan po si General Bronner. Makinig ka sa taong bayan. Nako, yan mga kababayan, isa po yan sa ating mga pag-uusapan. At eto pa, nako, ito pong mga nangyayaring rally-rally po sa ating bansa, no? Pag ikaw pala ay sumigaw ng Marcos resign ay pwede kang makulong. Pero pag ikaw naman ay na sumigaw ng Sara resign, hindi ka makukulong. Nako, mamaya pag-usapan po natin yan mga kababayan. At eto, last po natin pag-uusapan, ito naman patungkol po kay Senator Vince Dizon. Senator na pala itong si Vince Dizon mga kababayan. Senador na pala. Nagisa ni Sir Ted Filon mga kababayan. Okay? So ito mga kababayan, bago po natin yan simulan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, ito po yung sinasabi nating balita, no? Sabi po dito niya former AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon mga kababayan, kung may nagiging conflict of interest sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan, ang paya ko kay General Bronner, mas dapat niyang pakinggan at bigyan ng bigat ang tinig ng taong bayan. Nako. Yan po ang matinding paalala ni dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Hermogenes Esperon kay kasalukuyang AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Ayan mga kababayan, no? Yan pala dapat ang gawin ng AFP, di ba? Pero bakit itong si Bronner di ba mas parang kumakampi pa mga kababayan sa mga politiko, di ba? Dahil nga to sa mga lumalalang tensyon sa ating bayan, no? Kaliwat ka ng mga rally, no? Tapos ang ang stand naman po ng military, walang kudita, no? Walang kudita, no? Pero sabi naman ni Bronner, sa taong bayan naman daw sila eh. Hindi nga lang nafe-feel ramdam, no? Hindi nga lang ramdam ng taong bayan na talagang si General Bronner po ay para sa bayan, no? Magbasa nga po tayo ng ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Alberto Sakari, no? Walang maleta ang mamamayan. Common sense na lang. Ayun, ako po. Sabi pa po dito ni Rosendo, may tuturing nakasabwat sila sa krimen ng gobyerno. Nako Pera-pera lang yan. Money in uniform. Aray ko po. Binayaran yan si Bronner. Wala yan bayag. Bayag ba? So yan po mga naging komento ng ating mga kababayan. Ano po ang inyong opinion naman? No, kung kayo po ang bibigyan ng pagkakataon, tama po ba ang sinasabi ni former Chief of Staff Hermogenes Esperon? Sabi palagi ko tama naman talaga kasi ang kanila pong tawag dito, yung tungkulin, no? Ang tungkulin po ng EFP is to protect and serve. Paras din ng di ba? Paras din ng ng
PNP, di ba? Common sense na lang din, no? Na protect and serve the Filipino people, mga kaubayan. So sa palagay niyo po ba si General Bronner ay yun po ang kanyang ginagampanan, mga kaubayan? Protect and serve the Filipino people or protect and serve yung mga kawatan sa ating bayan. Nako po. Ano po nga niyo masasabi dyan, mga kaubayan? At eto, pasadahan po naman natin yung isa pang sinasabi ko kanina. Eto, pakinggan muna natin to, no? Kasi napakaganda po ng sinasabi dito. Ito po ay patungkol, mga kaubayan, sa inciting to sedition. Nako. Eto. Kahit sino pong first year student ang tanongin nyo kung inciting po ang BBM resign o kung sino man resign. Sasabihin nila mali yan. Ang daming sumisigaw ng Sara resign na. Nahuli ba yan ng inciting to sedition? Kaya nga naghahanap tayo ng patas na gobyerno. Sino pong first year student ang tanongin nyo kung inciting po ang BBM resign o kung sino man resign? Sasabihin nila mali yan. Ang daming sumisigaw ng Sara resign na. Nahuli ba yan ng inciting to sedition? Kaya nga naghahanap tayo ng patas na gobyerno. So yan, mga kaubayan, tama naman po yung sinasabi dito, no? Pag ikaw pala ay sumigaw ng Marcos resign, pwede kang hulihin at kasuhan ka ng inciting to sedition, no? Pero pag ikaw naman po ay sumigaw ng Sara resign or Vice President Sara Duterte resign, okay lang. Walang inciting to sedition. Nasaan po ang pagiging patas, no? Patas ng gobyerno. Parang wala, mga kaubayan, no? Walang patas na gobyerno ngayon. Kahit isipin mo na lang yung kay Saldico, mga kaubayan, di ba? Nung hindi pa nagsasalita, nung hindi pa umamin, kung baga nasa panig pa nila si Saldico, no? Sinasabi nila, hindi pa natin yan pwedeng pauwiin, no? Dahil wala pang hindi pa nakakansela ang passport kasi wala pang kaso. Nung nagsalita against po sa kanila, agad-agad, mga kaubayan, may kaso agad at hinahunting na. Ngayon hinahunting na po si Saldico kasi he is considered as fugitive, no? Hinahunting na po si Saldico. Ganun po balahura, no? Ganun po balahura ang gobyernong ito, no? Nung taong bayan ang nagsasabi, pauwiin nyo dito si Saldico kasi may kasalanan niyan dito. Pauwiin nyo na dito. Yun yung pumunto ng taong bayan noon, Nung nagsalita na, sabi ng taong bayan, wag kang umuwi muna sa Saldico kasi delikado ka. Baka maging ninoy ka, di ba? Baka maging ninoy, matulad ka kay Ninoy, diyan ka lang muna sa ibang bansa. Etong gobyerno nito pinipilit na pauwiin po si Saldico, mga kaubayan. So ganyan po sila kagrabe ang gobyernong ito, no? Anyway, mga kaubayan, ito pasadahan din po natin ang video ito na kung saan nagisa or something na binira ni Sir Ted Filon itong tinawag ng Senator Vince Dizon. Ito, pakinggan na lang po natin to, mga kaubayan. Alam naman po natin si Vince Dizon, di ba? Masyadong malapit sa Pangulo at hindi natin alam kung para rin ba ito sa taong bayan or kasabwat rin yata ito. Ito na lang, pakinggan po natin to. Si Senator Vince Dizon. Senator, hindi naman Senator, DPWH Secretary yan. Parang naubusan ng bala, ha? Oo. Sige, tuloy mo. Napansin mo, tahimik si Senator ngayon? Tatakbo ba siya? Ha? Kahapon sabi Senator, niya. di ba nangako ka, pupunta ka ng Leyte, tsaka ng Samar, at tsaka ng Ilocos para mag-inspeksyon? Baka na busy. Ha? Senator? Boboto pa naman kita. Parang nanahimik yung si Senator, pansin nyo? Kahapon meron siya. Parang no? Nandun siya sa auction.
Nandun siya sa... Yun daw ang patunay na kina- talagang makakamit na natin ang hustisya. Anong kinalaman mo Ganyan. sa auksyon? Oh, nandun sila. Hindi Bakit? sila tahimik, nandun sila. Kayo Bakit? talaga. Bakit? Substandard ba ang Rolls Royce? Ha? Ay, hindi ko sure kung substandard ang Rolls Royce. O sige, Si Secretary Dizon nagpa-request din po ng ILBO. Alright? Pero ito pong ICI, nag-request din po ng ILBO, mga kapatid. Sa mga nilabas niyong ILBO, ICI, ni isa dito, wala pa kayong iniimbitahan eh. Bakit? Nag-ILBO ka sa kaisipan na may kaugnayan sa flood control scam. Tapos, hindi mo tao po. Pwede po kayo maimbita? Dahil, pakasagot nga. Wrong number. So sorry po, itong ICI na to ha. May something po ito. Sorry po, talagang may something. Una, hindi transparent. Pangalawa, inconsistent sa mga iniimbitahan. Di ho ba? Justice! Okay, Laban kay ganito. Salsi ko naman. Oo. Ito, Pero ano po ang sabi ng Pangulo, mga kaubayan, no? Tiwala po siya sa ICI, tapos sa ombudsman, di ba? Oh. Tiwala po ang ating Pangulo. Tapos yung ICI, yung ICI is not transparent, no? So, kung tiwala ang ating Pangulo sa ICI, no, at kay Ombudsman Boying Rimulya, there is something wrong, no? There is something wrong kasi ang taong bayan, kasi dapat ganito ang nangyari. Kung tiwala po ang Pangulo, dapat nagtitiwala rin ang taong bayan. Kaso, Pangulo lang pong nagtitiwala, ang taong bayan walang tiwala dyan sa ICI na yan, mga kaubayan, no? Ganun po ang nangyayari. ito po ipinapangalandakan po ng ating Pangulo ang ICI. Mr. President, Pinagmamalaki niya yan. ito pong ICI na ito, with all due respect, ay siksik-liglig sa napakaraming inconsistency. Una ha, oo. Nagsabi sila doon sa Senado na magiging open na sila sa kanila pong mga hearing. Live stream. Umuko doon, nangako doon, hindi naman pala totoo. Pag-aaralan pa daw. Yung kanila pong sinasabing panuntunan, rules, aba ang tagal. Ano yan? IRR ng Republic Act Justice? Tsaka kung matatandaan natin, ang sabi Justice. pa, nung una, tatanungin daw yung witness kung okay sa kanya na i-live stream. Di ba may mga ganun pa silang nga kasing, pahayag? kailangan pa ng guidelines. Ganon. Sabi nga ni Ombudsman Boying, yun daw pong kanilang preliminary investigation, ila-live stream nila eh. Ay, nyari. Pag nangako na siya sinabi ngayon, naman niya, yung mga pagsimula, susunod. Okay, so abangan natin to, di ba? Kayo po dyan sa ICI, pag-aaralan pa yung rules. At ito pa ang pinakamalaki ditong kabalintunaan dito sa ICI. Again mga kapatid, tinagalang ko po, lalo na po, si former Secretary Babe Singson. Ang akin dito lamang pagtansya, baka overruled siya, no? Sa kanyang gustong gawin. Kasi, itong ICI na ito, sino ba ang pagkakaalam ninyo, pagkakatandaan ninyo, na naimbitahan na po nila, na hindi natin napanood? Ang kanila pong pagtatanong o hearing. Sino? Sabi po sa report na ito, si Manny Bonoan, Mark Villar, Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Curly and Sara Discaya, Heart, Senator Chis Escudero, Grace Po, Navotas Congressman Toby Chanco, si Senator Vince Dizon. Senator, hindi naman senator, DPWH secretary yan. Oo, tatakbo ba? Ba't mo nagagalitan? Hindi nalito lang, baka ibang senator na basa mo mo. ako na naman tono mo eh. Ay, sorry. Sige, ituloy mo. Napansin mo, tahimik si senator ngayon? Aspiring senator siguro. Parang walang... Hindi, kahapon meron Parang siya. naubusan ng bala ha. Oo. Parang what? Kahapon sabi Senator, niya. di ba nangako ka, pupunta ka ng Leyte, tsaka ng Samar, at tsaka ng Ilocos para mag-inspeksyon? Baka na busy. Ha? Senator? Boboto pa naman kita.
mo ba siya? Ha? Oh. Parang nanahimik yung si Senator. Pansin nyo? Kahapon meron siya. No, parang ano, no? Nandun siya sa auction. Nandun siya sa auction kahapon. Kinalaman mo sa auction. Yun ang nga rin pinagtataka ko. Mabuti May kung ano din, substandard ba yung Uy, may representative Rolls-Royce? din ng ICI dun Oo, sa auction nandun sila. Yun daw ang patunay na talagang makakamit na natin ang hustisya. Anong kinalaman mo sa auction? Oh, nandun sila. Hindi Bakit? sila tahimik, nandun sila. Kayo talaga. Bakit? Substandard ba ang Rolls-Royce? Ha? Hindi ko sure kung substandard ang Rolls-Royce. O sige, tuloy mo. Vince Dizon. Cathy Cabral. Si Cathy. Si Cathy Cabral. Si Yusek. Oo. Si Cathy pala yun. Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at kinatawan ng Anti-Money Laundering Council. So far po ito meron mang bago. Alam nyo itong si ICI na to, issue kayo ng ILBO. Ano ba ibig sabihin ng ILBO? Immigration Lookout Bulletin. Okay. Si Secretary Dizon nagpa-request din po ng ILBO. Alright? Pero ito pong ICI nag-request din po ng ILBO. Mga kapatid, sino-sino ito? Haba nito. Okay. Kasama dito si Maynard Ngu. At ito hong mga congressman na idinadawit ng mag-asawang Diskaya. Okay? Alright. At maliban dyan, meron pa silang dinagdag dito. Nakasama daw po sa ILBO. Naalala din po ninyo, doon sa unang ILBO, nabanggit na po dito yung pong pangalan ng ilang pong mga tinatawag nga na mga facilitators, right? Sino to? Ng mga proponents. Sa mga nilabas niyong ILBO, ICI, ni isa dito, wala kaming, maliban doon kila Martin Romualdez, Escudero, etc., no? Itong mga humarap na dyan, ni isa dito, wala pa kayong iniimbitahan eh. Bakit? Nag-ILBO ka sa kaisipan na may kaugnayan sa flood control scam. Tapos, hindi mo Eto opo. Nag-ILBO ka dito kay Marilu Laurio Lipana, nung asawa ng Commissioner Lipana. Pinatawag mo na ba? Tao po. Pwede po kayo maimbita? Sabi mo pinatawag na Sorry Sorry po. Ako nagtatanong Meron lang. naman daw iimbitahan from DBM, pero yung OIC, hindi si Amina. Okay. Kayo po, with all due respect, kayo po ay nagpa-ILBO dito po kay Congressman Jojo Ang, kay Congressman Vargas, Ataide, Briones, Teodoro, Robes, Madron, Agaraw. Ba't di nyo pa iniimbitahan itong mga to? Dahil, pakisagot nga! Wrong number. Ayoko nang ubusin pag aabutin po natin yung oras po ni Dinmel dito sa napaka-importante paksa. Sorry po itong kanilang panibago pong request ng ILBO, November 19. Okay. Sino-sino po ito? Okay. Mga taga DPWA. Ito ho yung mga isinasangkot dito po sa ilang pong mga proyekto outside outside of NCR and Bulacan, Central Luzon. Pero Ayan mga kabayan, isa lang po ang ibig sabihin nito. Wala tayong makpapala dito po sa ICI na ito. Obviously, ganun talaga. Kahit hindi man ipagkalandakan ni Sir Ted Pailo na ganun talaga ang mangyayari. Pero para sa ating lahat, mga kababayan, ganun po talaga ang pagkakaintindi natin. Wala tayong mapapala sa lahat ng investigasyong nagaganap ngayon dito sa flood control scandal na ito. Bakit? Pinangalanan pong presidente. Not unless kung magpapalit tayo ng presidente, posible pang magkaroon ng katarungan itong flood control scam na ito. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.